Ngayon, pag-uusapan natin ang isang babae na matagal nang iniwan ng mister dahil sa trabaho sa abroad. Alam mo na, pag si mister ay matagal nang wala, abala sa trabaho sa abroad, si Mrs. naiwan sa bahay na kasama lang si electric fan at yakap-yakap ang unan. Mahirap yun, lalo na kung gabi-gabi may fireworks sa kabilang bahay, habang siya, tahimik sa dilim, nag-iisip kung kailan siya muling mayayakap. At sa tagal ng pag-iisa, minsan, napapasubo sa desisyong hindi niya rin lubos maisip na gagawin niya. Ganyan ang istorya sa pelikulang Pula ang Kulay ng Gabi, 2022. Tara, balikan natin kung paano nagsimula ang lahat. Nagsimula ang pelikula sa pagpapakilala sa ating bida, si Mira. Isang babaeng kasal na at sa kasamaang palad, solo sa buhay dahil ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Si Mira ay isang matinong misis, loyal, maayos, at hindi basta-basta nadadala ng chika ng laman. Bukod sa pagiging misis na martir, may pa-side hustle din si Mira. Pinapaupahan niya ang bakanteng kwarto sa likod ng bahay. Aba, kailangan din naman ng dagdag sa pambili ng toyo at suka, di ba? Simple lang ang buhay ni Mira. Araw-araw, gising ng maaga, punta sa palengke, bili ng gulay, tapos diretso sa simbahan. Walang gimik, walang gala, at lalong walang karambola sa mga kanto. Pero isang araw, habang papunta siya sa simbahan, nakapalda pa naman at may bitbit na panindang pang-alay, bigla siyang nadali ng isang mandurukot. Ayun, nawala ang kanyang wallet. Sama ng loob ni ate, parang nawalan din siya ng tiwala sa mundo. Pagkatapos manakawan ng pitaka, mabilis na hinabol ni Mira ang mandurukot. Ang problema, hindi niya napansin na nakatsinelas lang siya at may dalang bayong. Parang hindi pang Fast and the Furious ang setup. Pero buti na lang, may dumaan na mag-asawang may gininto ang puso at tumulong sa kanya. Ang mag-asawang iyon ay sina Rico at Linda, mga bagong salta sa lugar at nagkataong naghahanap ng matitirhan. Saktong-sakto, kasi si Mira naman ay may bakanteng kwarto sa likod ng bahay na matagal nang hindi inuupahan. Aba, swak na swak. Kaya inalok niya agad ang mag-asawa. Simple lang, pero presyong kaibigan. Ika na nga ni Mira. Oo nga, maliit lang ang kwarto, pero malinis, may kurtina, at walang multo, as far as she knows. Ang kasunduan? 1 buwang deposito, 2 buwang advance. Classic Pinoy terms. Masaya si Mira sa bagong kasama sa bahay. Kasi ilang taon na rin siyang parang may sarili siyang teleserye. Puro lungkot at flashback. Ngayon, may makakasama na siyang tao sa bakuran. Pero hindi maiiwasan. Minsan naiinggit din si ate. Lalo na kapag gabi na. At naririnig niya ang lovey-dovey moments ni Rico at Linda. Minsan nga, sa sobrang curious ni Mira, napapatitig siya sa bintana na parang CCTV na walang paalam. Habang tumatagal, napapansin ni Mira na si Rico ay laging may pasalubong. May pansit, turon, minsan pa nga may prutas. Sabi ni Rico, para sa landlady namin. Abay ang bait. Pero si Linda, nakakunot ang noo, ramdam na ramdam ang pagkaselosa. Siyempre, bagong kasal pa si Linda, nasa honeymoon phase pa ang mga feels, kaya kahit isang pirasong ngiti lang ni Rico sa ibang babae, alert level agad. Salamat ha, sabi ni Mira. Pero sa isip ni Linda, salamat daw, Isang araw, nagpatawag si Rico ng mga tao para ipaayos ng konti ang kwarto nila. Parang gusto niyang gawing Airbnb, pero exclusive lang kay Linda. Sa kalagitnaan ng renovation, ipinakilala niya si Mira sa ilang kaibigan niya. Dito na rin niya ikinuwento ang tunay na dahilan ng paglipat nila, na tila may mas malalim pa sa simpleng lipat bahay. Si Rico, bukod sa pagiging mapagbigay, ay palakaibigan din. Nakikihalubilo siya sa mga kapitbahay. May pa-small talk sa sari-sari store, may pa-wave sa mga nagwawalis sa kalsada. Baka nga tumakbo pang barangay tanod balang araw. Isang hapon, habang pauwi si Rico galing sa pakikipagkwentuhan, nakita niya si Mira na palabas ng bahay. Napatingin siya ng matagal. Uy, si Ate Mira. Aba, maganda rin pala, pag nakaayos. Bulong ni Rico sa sarili habang hawak ang plastik ng lumpia. Nag-aayos si Mira? Para kanino kaya? Napaisip si Rico habang nakatanaw mula sa bintana. Napansin kasi niyang biglang nagbago ang itsura ni Mira.
Hindi na ito si ate sa palengke na laging nakapusod at nakaduster. Aba, ngayon ay may ayos ang buhok, may konting kolorete sa mukha, at amoy shampoo pa. Pati sa salon nagpaganda si Mira. Buong barangay halos nakakita ng transformation niya. Parang contestant sa Bida Ka Girl, pero habang si Mira ay blooming at masayang nag-aayos ng sarili, si Linda naman ay parang laging nakaabang. Gabi na naman, at gaya ng dati may tampuhan na naman sina Rico at Linda dahil sa selos kay Mira. Pero gaya ng ibang mag-asawa, kahit may konting away, sa huli ay bati rin. At gaya rin ng dati, may fireworks ulit sa kwarto nila. At si Mira? Ayun na naman, parang ninja sa bintana. Pasilip-silip. Kasi naman ingay nila Depensa niya sa sarili habang nakatago sa kurtina. Habang patuloy ang renovation sa kwarto ng mag-asawa, may isa sa mga trabahador na tila may ibang pakay. Si Lando, medyo bastos ang vibes, tipong may sungay kahit walang costume. Isang araw, habang naliligo si Mira, napagtripan nitong si Lando hindi lang sumilip. May dalang sariling kalokohan pa. Pero bago pa man siya tuluyang makalampas sa linya, nahuli siya ni Rico. Boom! Walang paligoy-ligoy, si Rico ay nagpakawala ng combo move. Akala mo siguro, di ka makikita ha? Sigaw ni Rico. Isang araw, habang naliligo ulit si Mira, napansin niyang nawawala ang kanyang singsing sa kasal. Doon na siya kinabahan. Hindi ko naman tinatanggal to, paano mawawala? Abay napaisip siya. Si Lando na naman kaya? Agad siyang nagpunta kay Rico para magsumbong. At si Rico? Aba, hindi na nagdalawang isip. Round 2 na agad kay Lando. Tama na po kuya, aamin na ako. Halos mangiyak-ngiyak na si Lando. Inamin niya na siya nga ang kumuha ng singsing at naisanla na ito sa pawn shop. Isang araw, sa gitna ng tahimik na hapon, walang sinyalis ng bagyo o aberya, biglang niyaya ni Linda si Mira sa unay tila simpleng merienda lang. Ngunit hindi nagtagal. May halong alak ang inumin at nauwi ito sa pagkalasing ng dalawa. Pagbalik ni Linda sa bahay, agad niyang nadatnan si Rico at ang dalawa nitong kaibigan na abala sa paghukay ng butas sa loob ng kanilang kwarto. Laking gulat niya nang malaman na ang ginagawang lagusan ay patungo sa pawn shop sa tapat ng bahay. Lumabas ang matagal ng tinatagong lihim. May balak silang looban ng pawn shop para kunin ang mga alahas doon, kasama na ang singsing na dating pagmamay-ari ni Mira. Ngunit pag-akyat ni Linda sa kanilang kwarto, bigla ang naging takbo ng mga pangyayari. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kumuha siya ng kutsilyo at sinaksak si Rico. Nasaktan ito, pero hindi agad nalagutan ng hininga. Sa mga sandaling iyon, pumasok si Lando, ang dating trabahador na minsang nahuli sa masamang gawain kay Mira. Doon na nabunyag ang tunay na sabwatan. Matagal nang may koneksyon sina Linda at Lando. Hindi aksidente ang kanilang pag-upa sa bahay ni Mira. Bahagi ito ng mas malaking plano para makapwesto sa tapat ng pawn shop. Si Rico, sa lahat ng ito, ay isa lamang kasangkapan. Ginamit siya upang maisakatuparan ang plano. At sa huli, siya rin ang naging biktima ng pagtataksil. Sa kabila ng kalasingan ni Mira, pumasok si Lando sa bahay niya. Ngunit sa gulat ni Lando, si Rico, kahit sugatan at nasasaktan, ay may lakas pa ring ipagtanggol si Mira. Sa galit at pagkabigla, nilabanan ni Rico si Lando at nagtagumpay siyang pigilan ito. Hindi lang iyon, dahil sa tindi ng emosyon, hinarap din ni Rico si Linda at ipinagtanggol niya ang lahat ng nangyari sa gabi ring iyon. Kinabukasan, gising si Mira na walang kamalay-malay sa lahat ng naganap. Nagulat siya nang makita ang nawawalang singsing sa kanyang bahay. Bumalik ito sa kanya nang hindi niya inaasahan. Ngunit ang kapaligiran ay kakaiba. Walang tao sa bahay, at ang kwarto sa likod na inuupahan niya ay bakante. Tanging isang patch ng bagong tapal sa sahig ang naiwan, na hindi pa tuluyang natutuyo. Nalito si Mira sa mga pangyayari, at hindi niya maintindihan kung ano talaga ang nangyari sa mga huling araw. Ang mga tanong ay nanatiling walang sagot, at ang kwento ay nagtapos na may bakas ng misteryo, at dito nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod pang mga pelikula. Salamat sa panonood at hanggang sa muli.